Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, pag-uusapan natin kung paano pananatiling hitik sa bulaklak yung bougainvillea, mga paps. So tungkol sa bougainvillea yung ating topic ngayon. Mapabonsai man yan o ornamental. So ang bougainvillea mga paps, usually namumulaklak siya tuwing summer, kasi mas marami yung sunlight na nakukuha nila. Lalo pa kapag naka full sunlight yung ating bougainvillea, kaya mas marami pag summer. Tapos ito yung time kung saan nai-stress sila, medyo natutuyo, tapos yun kasi yung parang mechanism nila sa obserbasyon ko, kapag sagana sila sa fertilizer, tapos laging basa, ang tendency nila ay nasa parang tinatawag na vegetative, grow lang sila ng grow. Pero kapag medyo natutuyo sila, nai-stress, yung parang nila, ang response nila ay reproductive, para magparami, kaya sila namumulaklak. So ganun yung kanilang ginagawa. So ang style mga paps ng mga karamihan para maraming bulaklak yung bougainvillea, ini-stress. Dapat yung soil may magandang drainage, tapos hindi dapat siya laging basa, tapos patutuyuin siya, full sunlight, simula morning sun hanggang dapit hapon, full sunlight talaga siya para medyo matuyo. Tapos ang response ng bougainvillea, mamulaklak para magparami, kasi parang iniisip nila niyan, parang natutuyo sila, para hindi maubos, magpaparami sila, kaya sila namumulaklak. Ganon yung naobserbahan ko mga paps. Tapos syempre fertilizer na pampabulaklak, yun yung mga style. Pero meron pang isang pang paraan para maraming bulaklak saka laging namumulaklak, So yun mga paps ay pruning. So applicable po siya sa bonsai at kahit gawing ornamental lamang yung bougainvillea. Pruning o trimming. So mas maraming branches, mas maraming bulaklak, kasi yung bulaklak mga paps doon yan sa dulo ng branches na lumalabas. So papakita ko sa inyo yung example, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin sa isa sa mga bonsai ko na bougainvillea. So mga paps, yan yung isa sa ilan sa mga bonsai ko mga paps na bougainvillea. Ito yung isa, makikita nyo yan. Ito pong isa na yan ay tapos nang mag-bloom. Kung matatandaan nyo yung dating mga naunang video ko, yan, sobrang haba po ng mga branches niyan. Tapos nag-prune po ako, pinagpuputol ko yung mga branches. Tapos pagkatapos ko siya maputol, doon sa mga dulo ng branches, nagsilabasan yung bagong shoots. Kasama na yung bulaklak. So lapitan natin para maipakita ko sa inyo na yung bulaklak niya kung saan lumabas. So ito mga paps, yung bulaklak ng bougainvillea. Yan bulaklak. Ito yung pinagputulan ko. Nakikita nyo ba yan? Yan yung pinagputulan ko. Yung first node na galing doon sa pinagputulan ko, ito po siya. Yan, lumabas yung dahon dyan, lumabas yung shoots, kasama po ay bulaklak. Ganon din dito mga paps. Yan, ito rin pinagputulan ko. Nakikita nyo ba to? Yan, pinagputulan ko. Yung first node, bulaklak din. Tatlo agad dyan mga paps. So, maliliit pa yung bulaklak. Wala pa siya hindi pa siya naka full bloom itong part na to. Kaya, mano pa yan, dadami pa yan. So, yan po. Ito, ganon din to mga paps. Bulaklak din yan, lalabas dyan. Ito yung pinagputulan ko. Tapos ito, namumula na. Yan, lalabas din yan ulit bago. Ganyan po yung style ko. Ito mga paps, makikita nyo to. Ganon din, Pinutol ko siya rito. Yung last video na to na prinon ko to, yan, pinagpuputol ko po yung mga mahahabang shoots. Yan, ito na po yung resulta. Naglabas siya ng bagong shoots dito, tapos bulaklak yung kasama. Ganyan po lagi, Yan, ito. Kikita nyo po ba to? Ito. Yan, pinutol ko po yan dyan. Tapos yung first node dyan, bulaklak po ang kapalit niya. So wag po tayong matatakot na mag-prune, kasi mas maraming branches yung papalit dyan. Tapos bulaklak din pag bougainvillea. So ito mga paps, ito sa apex, tingnan nyo to. Bulaklak yung sa first node dyan.
Tapos yung may mga shoots na lumalabas, may mga buds na lumabas, bulaklak din ulit yan. So pagtapos nitong mga bulaklak na mawala, yung mga papalabas na yan, bulaklak ulit yan, flowers ulit yan mga paps. Yan, ito, nakikita nyo po ba to? Yan, pinagputulan, bulaklak. Yan po ang kapalit. Tapos itong mga nandito sa baba, meron pang mga bagong hindi pa namumukadkad na bulaklak. Yan o. So ito, bulaklak din ulit to. Itong dito sa part na to. So ganyan po. So ngayon, ganyan yung gagawin natin doon sa isa ko pang bougainvillea. So mga paps, ito yung bougainvillea na ipupurun ko ngayon para mas marami ulit na bulaklak ang lalabas, ano. So hindi ko siya pre-known kasi hindi ako nag-trim itong mga branches kahit mahahaba na siya. Kahit nasira na yung forma niya as bonsai kasi marami siyang bulaklak mga paps, ano. So nag-take advantage ako ng bulaklak kasi maganda siya sa garden. Kaya hindi ko siya pre-known. Yan po ang itsura niya. Ito po ay exposed roots na bougainvillea. Bonsai po, ano, hindi basta ornamental lang. Bonsai po ito mga paps. So masyado na itong matagal sa akin. Ngayon, ipupurun ko na siya kasi kung makikita nyo, naglalagasan na yung mga bulaklak niya. Halos na, ubos na. Iiksian ko yung mga branches para mag-generate ulit, mag-produce ulit siya ng panibagong bulaklak. Meron namang mga bagong buds na papalabas eh. So ngayon, umpisahan ko na mga paps, ano. So hindi na natin ililipat yung bougainvillea mga paps doon sa may magandang background, no. Dito na lang natin ilalagay. So umpisahan ko na siya i-prune. Tulad nito, i-atras ko siya rito sa may mas malapit sa kanyang main branch, ano. Twiggings na rin lang naman to. Yan, pinutol ko na siya mga paps. So applicable dito yung ginagawa natin sa bonsai kahit ornamental lang yung purpose niya sa bougainvillea. So babalik natin sa dating forma na bonsai talaga kasi haba nitong mga pinagbulaklakan mga paps. So okay lang yan, huwag po tayong manghinayang dyan sa bulaklak niya kasi meron pa namang mga lalabas na bago. For sure mas marami mga paps. So ganyan palagi. So para lang tayo ding nag-trim ng bonsai, as in bonsai talaga. So usually ang importante po sa nagbobonsai yung structure niya at saka yung health. Later na lang yung bulaklak, ano mga paps. Ayan, tanggalin na natin itong mga flower na to para mas marami pa lumabas. So dito, ganun na din ang gagawin ko. Ipupurun ko na to para makarugsi. Ayan. Ayan. So tatanggalin ko na to, may mga bulaklak mga paps. Halos lahat. For sure may papalit dyan na bago. Itong mahaba. Ito mga paps. Ito yan. Yan, hinayaan ko lang siyang humaba ng humaba. Nakikita niyo po ba yan? Itong part na to. Ubos na yung bulaklak niya. Oh. So puputulin ko na to hanggang doon sa gusto ko na part. So ayan. Siguro naman okay na yan. Ito ganun din. So papakita ko sa inyo mga paps kung ano na itsura niya. Balik po siya sa kanyang itsura na bonsai. Sound check, sound check. So mga paps, ayan na po at natapos ko nang ma-prune. Balik na po siya sa itsura niya as bonsai. So hindi na po siya ornamental. Makikita nyo po yan, compact na ulit. Nasa shape na ulit yung kanyang canopy. Yan. So kita na ulit yung kanyang forma as bonsai. Ito po ay exposed roots na bougainvillea. So matanda na po ito, matagal na po ito sa akin.
So, ang purpose po ng ating pruning para maibalik sa shape, para ma-control yung growth ng branches at ma-maintain yung kanyang bonsai structure. At pangalawa, panghuli po, ma-encourage ulit siyang mamulaklak. So mga paps, yun lamang po muna sa ngayon. Sana po ay meron akong na-share sa inyo na impormasyon at style, technique sa tungkol sa bougainvillea bonsai. Kahit pa ornamental man yan, mga paps. So yun lamang po. Once again, maraming salamat po sa panonood at sana po ay naibigan nyo. Doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Ang isang subscription nyo po ay isang malaking tulong para mas lumago yung aking channel, mas malawak yung maabot ng ating channel. So share nyo na rin mga paps para makarating doon sa mga baguhan din sa bonsai na nais pang matuto. Katulad ko, baguhan din naman ako. Tapos doon din sa mga plantito, plantita na kailangan nila ng ganitong klaseng video. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.